Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy na pinagbubuti ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kanilang programa upang mapabilis at pasimplihin ang proseso sa gobyerno. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na bahagi ito ng kanilang mandato alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga ito ang pagpapabilis ng pag-i-issue at pag-renew ng mga business permits, pagtutok sa requirements ng Ease of Doing Business Law at pagpapatupad ng Electronic One-Stop Shop at iba't ibang teknolohiya. We follow the directive of the President for all government processes and services to be streamlined and digitalized. At para po, lalo po mapabilis ang ating pagtanggap ng reklamo, tatawag po sila sa ating hotline 12782 at 8882 o kaya mag-email sa complaints@arta.gov.ph. At maasahan po natin through the use of the artificial intelligence, implement po natin yung complaints management system kung saan 24/7 maaari na po silang makakaasa na po sila na yung kanilang reklamo ay maaksyonan, magkakaroon ng tamang sagot 24/7. Patuloy na pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa communication system ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ito'y upang hindi makompromiso ang mga sensitibong impormasyon at malabanan ng mga hacker. Matatandaan na noong January 17, isang Chinese national at 2 Pinoy ang naaresto ng mga otoridad sa Makati City dahil sa umano'y pag-eespiya. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, ana-ana sa kustudiya sa Zamboanga City Police Office ang gitudlong sospek sa pagpusil patay sa magtiayon nga negosyante sa Zamboanga City. Naila ang mga biktima nga sila Fatty Bara Luong ug asawa niini nga si Bay Rivalia. Sa report sa kapulisan, naila ang sospek nga si Rolando Mawan, 61 anyos nga taga Barangay Calvario, Isabela City sa Basilan. Nadakpan kini ato sa hot pursuit operation sa tabang nasab sa mga witness o sa CCTV footage sa mong lugar. Bangi sa yuta ang nakita nga motibo sa pagpatay sa mga biktima. Mag-atubang among dinakpan sa kasong 2 counts of murder. Samtang ang 4 anyos nga anak sa mga biktima kinsa nakalingkawasab sa mong krimen nakatakda nga pailawom sa intervention sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Sugda na ang pagtukod sa bagong building sa Science High School sa Parang, Maguindanao del Norte. Ang pagtukod sa Bangsamoro Science High School mahimong posible pinaagi sa pagpatuman sa Bangsamoro Autonomy Act No. 40 kun Bangsamoro Science High School System Act of 2023. Ang maong proyekto gipunduhan pinaagi sa Special Development Fund. Langkuban kini sa academic buildings, cultural center, advanced science ug technology laboratories, dormitoryo, multipurpose facilities, swimming pool, football ug track and field ug badminton ug volleyball courts. Ang pagtukod sa Bangsamoro Science High School giila nga usa ka transformative nga lakang alang sa pagpaligon sa educational infrastructure ug pag-andam sa sunod nga henerasyon sa mga kabatan-unang Bangsamoro. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.